Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal at Espiritu Santo at kaliwanagan ng banal na Santa Maria ay hinggil sa issue ng ika-4 na SONA ng Pangulong Marcos na gaganapin sa July 28, 2025. Yan. We voice to PBBM in SONA to address inequality of justice in the country. So, yan. Ang ating Pangulong Marcos o pamahalaan ay magdadaos ng SONA 2025 at ito ay babantayan ng nasa 10,000 na police. Yan. So bukas na yon, July 28, 2025 ay ilaraos ng Pangulong Marcos yung kanyang 4th SONA. At ito yung ating boses sa kanya, Fair Justice. So handa na at preparado ng SONA 2025 ang ating Pangulo sa kabila ng nangyayaring malawakang pagbaha sa bansa. So, suwestyon ng ating Senado na simplihan lamang ito. Sa nangyayaring ito na maraming Pilipino ang na-devastate ng bahang ito at bagyo. Ang ating palasyo ay gayon din. Ang nais na gawing simple lamang itong idadagdag na SONA 2025 sa nangyayaring ito sa bansa at pangunahin na i-address dito ay social services at ekonomiya. So yan. Sa yung ating administrasyon handa na sila para bukas at yung suwestyon ng ating Senate sa kanila, simplihan lang yung pagdadaos ng SONA at hindi yung magarbo sa kabila ng nangyayaring pagbaha o devastation sa malawak na parte ng ating bansa na marami na devastate nitong bagyo o pagbaha, yan, yung mga pag-ulan at mga bagat. Yan. At ayon din sa ating Pangulo, yung kanyang pagtutuunan dito ay yung economy and social services. Yan. So ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions, Anti-Criminality Promotions natin, na kung saan ay doon tayo kumuha ng ating ibabahagi ngayon na pinalap din natin sa iba't ibang mga pagbabalita o informasyon tayo maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Yan. At sa issue ito ng SONA 2025 ng ating Pangulong Marcos o ng ating pamalaan mula sa ating Pangulong Marcos ay ating maigting na sinusuportahan ang ito, yung pagdaraos ng SONA at ang ating Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon at pamamahala niya. Tayo ay nakikisa sa pagsuporta sa pagdaraos ng SONA. Hinihikayat natin ang mga Pilipino na magkaroon ng mapayapang pagsuporta sa ating Pangulong Marcos. Yan. At hindi sinusuportahan din natin yung kanyang administrasyon at yung kanyang pamamahala. Yan. At may man nagkasaboses tayo sa kanya ng mga pamamahala na kanyang dapat na pag-ibayuhin sa ating pamahalaan. Yan, gaya ng human rights. Yan. Na ating sinasaboses din. At ating boses sa ating Pangulong Marcos sa daring na SONA ay kanyang i-address ang inequality of justice sa bansa o pag-ibigay ng pagpapayaran ng fair justice upang ang mga Pilipino ay makaasa sa ating pamahalaan na patas itong mapapairan ng ating pamahalaan. Yan. Patuloy na pag-ibayuhin at i-address ng ating Pangulong Marcos yung fair justice sa kanyang pamamahala na ito ay nagkakaroon na ng tayo ay umiigting na pagpapairan ng fair justice mula doon sa enforcement at sa pangkalahatan mula pamahalaan, enforcement at maging sa mamamayan na nagkakaroon ng hustisya
kung tayo ay nabibiktima ng injustices o nabibiktima tayo ng krimen. So, nabibigyan ng hustisya. Kung umabuso yung pamahalaan, so napapanagot yung mga umabusado o yung mga nasa pamahalaan, politiko man yan o sino nasa pamahalaan. Kung mayroong sibilyan, mayaman mahirap maimpluwensya kung yan ay nakagawa ng krimen, papanagutin ng ating pamahalaan. So, ganyan dapat na sana ay may address ng ating Pangulo na tayo ay nakapagpapairal ng mabuting pamamahala. With that, na nagkaroon tayo ng fair justice kung sa ating pamamahala at hindi lamang nabibigyan ng hustisya kung magawa ka ng krimen, kundi nagkagabayan niya yung pamahalaan from enforcement na hindi ito umaabuso. Strictly they abide law. Strictly they abide human rights. They protect human rights in abiding, in implementing justice, in implementing peace and order. So, ganun dapat sana ay ma-address at mabigyan ng Pangulo Marcos ng kanyang statistika. Ano ba yung naabot ng pagpapairal ng hustisya sa bansa? So, sa ating nakikita naman ay umuusad. Pero not general, not na 100%. So, ilang porsyento nagagawa na ng administrasyon na makapagpairal ng hustisya. Yan. But, hindi pa ito lubusang nagagawa ng ating administrasyon. Kaya nga gusto natin, isa na sa modes natin, na pag-ibayuhin at ma-implement. Kasi yan na may talagang naging problema ng ating bansa, patuloy, yung inequality of justice, yung may impluwensya, mayaman, all story, may impluwensya, mayaman, sila yung nakakagamit ng pamahalaan at naabsuelto sa mga kasalanan. So nababaliwala yung mga kasong mga reklamo, yung mga mayaman na absuelto. So hindi nababaliwala yung mga reklamo na hindi nabibigyan ng hustisya. Nagkakaroon ng mga pang-aabuso na natatrang of charges, nasi-set up yung mga tao. Mahirap, maging mayaman din nasi-set up. So, sa iba't ibang anggulo, common crimes, maging insurgency. So, may mga ganang mga bagay na dapat ay i-address ng ating Pangulo para yung strictly kanyang masasabi na kanyang napapamahalaan ng enforcement na ito hindi umaabuso. Napapamahala niya ang ating justice system na ito ay umiiral. Yan, na under our justice system from the enforcement, ito ay hindi gumagawa ng katiwalian, hindi ito umaabuso, hindi ito nang-aabuso. Kagaya ng iba't ibang pang-aabuso sa mamamayan using their authority, abuse of authority. Pinakamasama yung EJK, yung Ulidap, yung mga ganyan. At iba't ibang ginagawa na ginagamit yung pamahalaan enforcement ng mga politiko para protektahan yung whatsoever na dapat protektahan sa mga politiko o mga mayayaman, maging sa nakagawa ng krimen, di ba? So kaya dapat ay mabigyan ng i-address at sabihin ng ating Pangulo na ang ating bansa ay ang ating pamahalaan ay napapamahalaanan nito na ito ay hindi aabuso sa mamamayan from the enforcement. Ito ay mapapairal ng patas. Mabibigyan ng hustisya ang agrabyado, nagawa ng krimen, at hindi kayo basta magagawa ng krimen na mga nasa pamahalaan or maging nasa mamamayan. Kagaya, ano ba yung ginagawa ngayon yung police visibility o yung ginagawa ng ating enforcement ngayon na siya ay nagpapaigting na kanyang enforcement. But definitely, ay dapat may iwasan yung pang-abuso. So, hindi magmumula sa pamahalaan at yung mamayan ay nakukontrol in making crimes with the government stance and reformation. So ngayon ay nagiging mahusay ang ating pamahalaan under this administration na mayroon na tayong katugunan in equality of justice. Nung nakaraan, maraming reklamo na naganap yung inequality of justice because of the drug war. So marami na EJK. So ngayon, nagsasampa sila kaso doon na nga sa ICC.
So, yun, ngayon, yung kampo din naman nila, umahanap din ng hustisya na sila naman ay nasa sa wasto, parang gano'n. So, kaya dapat yung ating pamahalaan ay yung Pangulo Marcos mag-painting from maliit hanggang malaki na mga kapapairan ng hustisya. Dapat ay ayan ay ma ma-address at ma-ensure ng ating Pangulo Marcos government make sure that the justice is truly fair for everyone else from the enforcement na gano'n. So yun, at marami yung nabibiktima ng inequality of justice sa bansa mula sa naging pagkakamali ng mga pamahalaan mula enforcement na maraming naabuso in policing at ang mabigat ay yung mga EGK, salvaging yan, yung mabigat na mga abuso. Hindi lamang pa ni Pangulong Duterte, mga nakaraang pa mga administrasyon talagang nagiging nalaganap yung mga nagagawa ng ating pulisan at sana ay kung gano'n napapanagot at base doon sa binibigay na tala ng ating PNP na sila nakakapagpanagot ng mga abusado, tinatanggal na sa serbisyo, iba kinakasuhan, iba dinedemote. So yung sangkatutak, halimbawa masangkatutak na sinasabi nila nakakasuhan nila, yung iba tinatanggal na sa serbisyo, sana nga yun ay maging patuloy na kung mayroon tiwali na ganyan ang gagawin nila. At tayo naman kung talagang pwede pong mapagbigyan, tayo ng mga Pilipino, pagbigyan natin yung mga ganong klase na nasa pamahalaan. At kung EGK, mabigat na kaso, so mahirap yun. Kailangan mapanagutan nila yon at lalo heinous crime, di ba? Mapanagutan nila yon at sila ay mapanagot sa legal na laban doon sa kanilang pang-abuso. At siyempre, maging yung mga kakibad ng mga mamamayan na or may mga mamamayan na umaabuso o gumagawa ng krimen, mapapanagot sila. Dapat. So, yun. So, walang mayaman, mahirap, may impluensya, may pera. So, yun nga, patas, walang kinikilingan. But, sana ma-ensure sa zona ng ating Pangulo or even in his particular speech sa kanyang pamamala ay na-ensure niya na gano'n na we have a good government na make sure walang maabuso sa ating pamamala. Mga gano'n. So, hindi lamang yan, baging sa ating lipunan, naway sa usapin ng hindi patas ng hustisya na kung saan may pera influence ay laging siyang nangingibabaw. At kawawa ang mga biktima nilang mahihirap at walang influence. So, hindi nakakahanap ng hustisya at sila pa itong nakakasuhan na tatanang of charges. So, ang mga may pera at influence ay ang nakagagamit ng influence in unfair justice sa pagpapatupad ng pamahalaan ng hustisya. Yan. So, yun, yung may mga pera na babayaran nyo na sa pamahalaan na nababayaran yung hustisya na yung kung may influence ka na napapag-usap wala nang kaso, di ba? Okay, mabaliwan i-white ask ka kung mga ano mo sa hanay ng pulisya, di ba? Mga ganung mga bagay. So, yan ang problema. Kaya dapat i-address paano makatutulong ang ating pamahalaan maliban doon sa action 888-911, ano pa yung ibang assistance na may ibigay kung halimbawa mayroong injustices na nagsampa ka ng kaso sa pulisya, ayaw tugunin. Tingin mo na white saan ka nalapit? 'Di ba? Na whitewash ka na. Ayaw tugunin ng pulisya yung iyong reklamo. Ano ba ganoon? So dapat mayroong assistance yung ating halimbawa palasyo or sa DOJ halimbawa or DILG para kung ganoon halimbawa mayroong hindi na aksyonan, so lalapit tayo sa DILG halimbawa or DOJ para o saan man mayroong assistance para kung mayroong ganong klase ng mga inequality. Ngayon kung sa korte, halimbawa tingin mo ay mayroong inequality, yan na mahirap dyan, kaya dapat ay magkaroon ng mahusay na kung paano dapat yung ating ombudsman, sandigan bayan o whatsoever na makatutulong para hindi magkaroon ng inequality sa kaso na maaaring isang pa. Ayan.
So yan ang ating pamahalaan mula sa Administrasyon Marcos ay pag-ibayuhin ang mapapairal na patas mula sa pagpapatubad ng tungkulin ng ating pamahalaan, particular sa enforcement at judikatura. So ang karapatan ng bawat tao na maibigay ang patas ng justisya ay dapat tamasahin nila at ibigay ito ng ating Pangulong Marcos na walang kinikilingan. So yan, diba? So kasi problema yung injustice sa bansa eh. Maraming naagrabyado diyan at naapi ng mga nasa pamahalaan using enforcement in iba't ibang mga issue sa buhay nila, na yung iba ay ginagawa ng krimen, yung iba kung ano-ano mga issue, mga hinaharap na nagagamitan sila ng gobyerno, di ba? Para sila ay maagrabyado. So dapat ma-sure nating pamahalaan yung inequality na ganyan ay hindi na mangyayari o mapapanagot at mareresolba ng ating pamahalaan yan. Di ba? From sa lahat. At kung merong kaguluhan ay yan ay nare-resolve ng ating pamahalaan. PNP, barangay, lokal na pamahalaan, di ba? So walang palakasan. Kung may krimen, may pananagutan. Papanagutin. Aside kung nagkaka-amicable settlement. Ngayon, tingnan yung amicable settlement kung walang takutan. Kasi, yung iba kaya na-amicable dahil sa pananakot. Di ba? Pumapayag sila mabayaran. Yan ang maging problema pagdating ng amicable. So, nawawala ng kaso yung mga may pera at hindi na papanagot dahil na-amicable nila, yung iba natatakot, tinatakot ng pulis o ng mga kilala na nasa gobyerno or may mga goons silang kakilala. Di ba? May mga ganyang mga pangyayari sa ating bansa. At we hope ay talaga ng mairal yung justisya kung may amicable, tunay na amicable at walang takutan. Di ba? So, dapat walang magabayado na tao injustice, protektahan ng buhay, fair justice at human rights. Kayunman patawarin ang dapat patawarin at papanagutin ang dapat papanagutin upang umira lang kayusan at patas na justisya. Protektahan ang inosente at papanagutin ng sino mang lumalabag sa batas nang naayon sa proseso ng batas at hindi sa pang-aabuso at paglabag sa batas o paggamit ng nasabing influence upang ang pamahalaan ay umabuso to unfair justice at gumawa ng gawa-gawang kaso, frame up, gumawa ng mapang-abusong pamamarusa o pagtatakip sa mga may sala. Particular may influence, yan, may pera na nakababayan sa kanila. So, yun. So, kaya sana pag-ibigay ng Pangulo yan. So, ang sambayan ng Pilipino ay magkaisa sa pagpapayar ng patas ng justisya at karapatan pa. Kaya yung sambayan ng Pilipino, kakiba din dyan, hindi lang yung pamahalaan. Kasi kung isang sambayan ng Pilipino hindi tayo nagkakaisa in fair justice, ay maagrabayo tayo ng kapwa natin mga tao na yung iba nagsama-sama for unfair justice para kuyog. Kinukuyog mo, wala pa ng kasalanan. Kinukuyog mo, hindi pa na parating sa korte, di ba? So, yun. Yun ang mahirap doon. Nagkaisa sa unfair justice, hindi nagkaisa sa fair justice. Kaya yun dapat ay may iwasan sa atin at yung ating enforcement, they can control crowd na injustice. Parang gano'n, nagkama kinukuyog niya na yung isa, hindi mo maawat-awat yan, nadala ka pa, nakiisa ka pa, diba? May mga gano'n eh. Sorry. Kaya yung mga nasa pamahalaan ay ating ang boses niya pag-ibayuhin yung kanilang yung kanilang enforcement, investigation, crowd control, how to control crowd, di ba? At hindi sila nadadala at kung paano nag-i-investigate. Mapamukhaan lang sa, hindi. Pero natin yung proseso. Under the investigation, hindi yung inyo, hindi kutob nyo at hindi kutob lang. Kundi yung babase tayo doon sa ebidensya, magbase tayo sa proseso ng batas, mga gano'n. Kasi kung hinala, kuro-kuro opinion, ay kung inosente, ay di na-prevision mo yung tao, ay kung napatay mo na, di ba? Abuso ko ngayon na masigit pa ron, na palalabasin mo, lumalaban sa'yo, i-frame up mo na, di ba? So, yun. Kaya, injustices. Mahirap yun, tao, pulis, magkasama. Kaya dapat nakokontrol ng gobyerno yung tao na may mali pananaw. Yung gobyerno may mahusay na proseso ng police procedure, hindi puro hinala. Kasi kung puro hinala, ay malaki yung problema. Dapat may malastong investigation, di ba? Yun.
paano mo kinukordon, kung ano sinosoko. Kasi kung walang kordon soko, hinala ang gagawin mo. Hirap yun. Puro kayong nala. Ay, pag puro kayong nala, pag nagkamali ka, wala naman palang krimen. Ano, paano ngayon? Mananagot ka. Di ba? Kung ano yung proseso ng batas. So, yun. Dumaan man sa proseso, at least, kung medyo matagal, at least nare-resolve ba. Di ba? Ganun kasimple yun. So, muli, sana ay maliwanagan ang ating bansa. Maliwanagan ng Banal Santa Maria ang ating bansa mula pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan mabuti magtuwid, tugunin yung karapatan ng tao, mamahalan ng may patas na hustisya. Iwasan yung korupsyon, pang-aabuso, katiwalian at pang-api. Magamit sila sa pang-api. Yung mamamayan, suportahan yung pamahalaan sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatan ng tao. Iwasan yung paglabag sa pamahalaan at paglaban sa pamahalaan. Suportahan sila. At sarili makapumuhay tayo ng mapayapa. Maunlad, ayon sa karapatan. So, higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng higit sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, ng mapayapa at maunlad. At hindi magulo. Halos hindi ka na kumakain. Yan. Unless nagpapasting ka. Pero kung magulo, napakahirap pananampalataya. Pero dapat tayong maging matibay sa pananampalataya ng mga kaguluhan habang hindi natin nararating ang magandang pamamahala. Hanggang hindi umiiral ang patuloy na magandang pamamahala na tayo ay mayroong karapatan, namumuhay sa karapatan, mapayapa. Di ba? May patas na hustisya. So, yung magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Yan. Sana lang po sa bawat man critics promotion ng konstruktibong criticism opinion, komentaryo at konsultasyon sa nila. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.